wish ko lang. Kung nais nating lumigaya, sundin daw natin ang isinisigaw ng ating puso. Pero hindi maiwasang may babalakid bago natin makamit ito. Ako si Arlene. Ipinagkasundo noon ng tatay ni Arlene na siya ay magpakasal sa lalaking hindi naman niya mahal. Kaya para makaiwas, umalis ng Negros ang dalaga at tumakbo pa Maynila. 2 dekada na ang nakalilipas, subalit hindi pa rin daw sumasagot ang ama sa kanyang mga sulat. Sa kanilang paghaharap, mananaig ba ang kapatawaran? What is your name? Oh, yeah. Habang ang komedyanteng si Bentot Jr., sinubukan niyang sundan ang yapak ng kanyang ama dahil paniwala niya'y masaya ang buhay artista. Hindi siya nagkamali dahil naging masagana ang buhay niya noon. Ngunit ngayon, kasabay ng pagtamlay ng kanyang karera, ang mga naipundar ay nawala na. Maging ang pinakamamahal niyang pamilya, lumayo na rin sa kanya. Magandang hapon po mga kapuso. Ito po ang wish ko lang. Sundin mo ang iyong mga magulang. Yan po ang madalas nating naririnig sa mga matatanda nung tayo'y maliliit pa. At yan naman ang madalas nating sinasabi ngayon sa ating mga anak. Ngunit kasalanan bang maituturing kung suwayin ng anak ang kanyang magulang kung puso na niya ang nais diktahan? Paano mo tatakasan ang anino ng nakaraan? Kailan mo muling malalasap ang pagmamahal ng pamilyang minsang tinalikuran? Sapat na ba ang pagsisisi upang mapawi ang bigat ng dibdib? Pero paano kung tunay na kapatawaran lang ang magpapagaan sa kalooban? Noon pa man, ang 19 anyos na si Arlene na ang inaasahan ng kanyang pamilya. Bagay na hindi pa noon lubos maunawaan ng dalaga sapagkat meron siyang sariling pangarap sa buhay. Arlene? Po? Arlene, halika na anak. Pasok ka na dito. Po. Sa edad din na 19 ay nagkaroon siya ng unang pag-ibig. Legal sa kanyang pamilya ang kanilang naging relasyon. Sa katunayan, naipakilala niya pa ang nobyo sa mga magulang. 19 years old po ako noon. May boyfriend ako. Tapos, ang gusto ng tatay ko, yung anak ng kumpare niya. Kaya po, ayaw ko mag-asawa sa gusto ng tatay ko. Tsaka ayaw din nila sa gusto ko, kaya po ako umalis para wala pong gulo. Pagluto na ba kayo? Oo, naganda na sila. Kanina pa kami nagugutom. Tagal naman pabaon nito. Sige anak, Sige na, sige na. Maganda na tayo doon. Gutom ni tatay mo. Ilig-ilig mo muna yan ha, para mabukas yung kalat. Huli na yung isasayang natin mamaya. Wala na tayong bigas. Bibigay ko na ng pera sa'yo sa linggo ah. Alam mo naman, di ba? Kapos tayo ngayon. Hindi lang naman tayo naghihirap eh. Pampira naman oh. Meron naman kasi isa dyan. Tatamad-tamad ay sumama sa palayan. Laki-laki na, hindi pa maghanap ng trabaho. Puro kasi boyfriend yata yung natupad. Dahil kilala niyo naman po yung nobyo ko, hindi Oh! ba? Sasagot-sagot ka pa. Samain ka dyan ah. Huwag mo na sisihin yung anak mo. Kinukonsinti mo kasi. Talagang ano kami, yung sunod kami sa tatay. Wala kang masabi, basta kung anong gustong magulang, siyang masunod. Pero dahil likas na mahirap ang kanyang pamilya na umaasa lamang sa pagsasaka, naging halos pambayad utang si Arlene ng kanyang ama sa may-ari ng sinasakang lupa. Ay, ano bang ibig sabihin ito? Arlene, siya makakatulong sa atin. Aahon na tayo sa paghihirap. Ano? Pero tay, may nobyo po ako. Kilala niyo yung nobyo ko, di ba? Basta siyang gusto ko. Pero tay, hindi ko kilala itong lalaking to Huwag eh. mo kong tatanggihan. Pagkakataon na nga natin to. Hindi na tayo maghihirap. Di ba? Paano naman po yung nobyo ko? Basta.
Basta ang gusto ko masunod. Halika na. Tay, Halika na. Sir, maganda po ang anak ko, no? Opo, napakaganda po. Hindi ko alam, nagalit ako na gusto ko man magsalita sa tatay ko, sa magulang ko, hindi ko magawa dahil ayaw kong masaktan sila. Dito na lubos na sumama ang loob ni Arlene. Alam ko nagugutom tayo, lagi tayo walang makain, pero bakit ako? Bakit ako kailangan ipagkasundo niya? Hindi ko kakilala yung lalaking yun eh. Hindi ko kilala yung Kenneth na yun. Hindi ko siya mahal. pero anak, makikilala mo rin naman siya. Saka, palagi ko mabait naman si Sir Kenneth eh. Ayoko na, pagod na ako sumunod kay tatay. Lagi na lang yung gusto niya ang nasusunod. Hindi anak, para naman sa kabutihan mo to anak eh. Para sa kabutihan niya, sa kabutihan niyo, hindi para sa akin. Hindi, isipin mo na lang anak, ginagawa mo to para sa mga kapatid mo. Saka siguro tama nga yung tatay mo. Siguro matutulungan mo nga kami anak kasi ikaw yung panganay naming anak eh. Anak, sige na. Kasi sigurado ko magiging mabuti rin ang lahat anak. Pasensya ka na. Imbis na magpakasal sa gusto ng ama para sa kanya, mas pinili ni Arlene na lumayas at sumama sa isang kaibigan patungong Maynila. Ay, yung boyfriend ko, hindi niya alam na umalis ako. Hindi ko na rin po sinabi sa kanya. Kasi ayaw ko masaktan siya. Wala, parang blanco ako sa galit na hindi ko masabi na ganito, yung magulang yung masunod. Ang pagtakas niyang yun ang simula ng mas mapapait na pangyayari sa kanyang buhay. Doon sa Maynila, halos alipinin siya ng kanyang amo sa pangangatulong. Ate, sumeldo na po ba kayo? Ay, hindi pa. Hindi ko lang alam kung kailan. Ganun po ba? Hindi pa rin po kasi ako sumisweldo eh. Hanggang sa napagpasyahan nilang tumakas. Nagpanggap na buntis noon si Arlene sa kanyang amo upang hindi na nito ipitin ang kanyang planong makaalis. Pero kapalit naman nooy ang kawalan ng sahod na dapat sanay para sa kanyang kinabukasan. Sige, umalis ka. Pero bukas na bukas din, ayoko makita yung pagmumukha mo rito at wala kang sahod. Sa Pampanga nakarating si Arlene at sa kanyang pinapasukan, nakilala ang lalaking babago ng kanyang buhay. Siya na nga kaya ang taong pupuno sa pagkukulang ng kanyang nakalipas? Ay, please ka. Ano nga bang pangalan mo? Ako? Arlene. Ellie. Sa aming pagbabalik, Siguro mga ilang beses ako sumulat, bumalik. Bumalik yung sulat ko. Yun, hindi na ako nagsulat hanggang ngayon. Kasi parang kinalimutan na yata nila ako. Hindi ko alam. dito na sa Pampanga, binuo ni na Arlene ang kanyang pamilya. Nagkaroon sila ng 3 anak. Subalit ngayon, pakiramdam ni Arlene isa siyang tupang naligaw na nagnanais ng bumalik sa kanyang pastulan. Magpahanggang ngayon, kakambal pa rin ni Arlene ang kahirapan. At upang maitawid ang pangangailangan ng pamilya, nanilbihan siya sa isang may kayang pamilya dito sa Lubao.
Yun nga lang, stay in si Arlene sa kanyang pinagsisilbihan. Kaya kahit malapit lamang ang kanilang tahanan, nangungulila pa rin siya sa mga anak at asawa. Dahil kami kinakapos din, nagpapakatulong nga din po ako para masuportahan yung anak ko. Mapalad naman siya dahil kahit bago pa lamang siya rito, itinuring na siyang parang tunay na kadugo ng kanyang amo. Oo, sinabi ko sa kanya, Lynn, sabi ko, tiga saan ka? Sinabi niya, tita, wala ko pong pamilya dito. Ngayon, kung gusto mo, ituring kitang pamilya mo. Ako ang nanay mo dito sa Pampanga. Kasi ang parents mo napakalayo. Dahil minsan lang sa isang buwan makauwi, tila hinahatak daw si Arlene ng kanyang mga paa sa pagmamadaling makapiling ang mga mahal sa buhay. Sa isang lumang bahay na ninirahan ang pamilya Paule. Kadalasang wala ang ilaw ng tahanan, gayon din ang haligi nito. Nakikilabas lamang ng tricycle si Ellie. Sa kada pasada niya'y baon ng pag-asa ng maginhawang buhay para sa pamilya. Subalit, tila palyado ang makinang nagpapatakbo sa buhay nila. Kahit anong pilit makaandar, hindi sila makausad at kung minsay umaatras pa. Mahirap po yung buhay. Gusto ko namin makatapos yung bata. Kulang ko sa financial na ba, kulang ko yung kinikita ko sa pagtatricycle. Dahil dito, labag man sa kalooban, napilitan siyang payagan na mamasukan ang kabiyak. Ang mga simpleng tagpo tulad nito ang laging nasa isip ni Arlene. Nasanay kumpleto lagi ang kanyang pamilya. Masaya kahit paminsan-minsay may pailan-ilang problema. Ayaw kasi niyang maulit sa pamilya niya ngayon ang nangyari sa kanya noon. Madalas pa ring inuusig si Arlene ng konsyensya dahil sa nagawang paglalayas noon. Nagsisisi ko pero hindi ko na magawang balikan. Siyempre, nakagawa na ako ng mali at saka nag-asawa din ako na hindi ko alam ng magulang ko noon. Sa loob ng mahigit 2 dekada, hindi na niya nasilayang muli ang bayang Sinilangan. Hindi na rin niya narinig ang tinig ng mga magulang. Gusto kong makita sila at saka gusto ko rin malaman nila kung paano ako. Gusto kong umuwi, wala lang akong magawa dahil mahirap din yung buhay namin. Parang nga pong sinumpa yata ako eh. Ipinakita sa amin ni Arlene ang mga sulat na natanggap niya mula sa mga kapatid at tiyahin sa Negros. Ito po yung sulat ng tiyahin ko, 1994 pa po siya sumulat. Tinatago ko lang po ito para sakaling man may babasahin ako para hindi ko sila makalimutan. Ilang taon na rin ang nakalipas nang huli siyang nagkaroon ng balita mula sa mga ito dahil bigla na lang daw tumigil sa pagsagot ang mga kaanak na ang kadahilan ay hindi niya matanto. Siguro mga ilang beses ako sumulat, bumalik yung sulat ko. Yun, hindi na ako nagsulat hanggang ngayon. Kasi parang kinalimutan na yata nila ako. Hindi ko alam. Hiling ngayon ni Arlene ang makauwi sa Negros para muling makaharap ang mga magulang at makahingi sa mga ito ng kapatawaran. Ma, kung nasaan man kayo, kung naalala niyo pa ako, nandito lang po ako, buhay pa. Ilang beses po ako sumulat, hindi niyo tinatanggap. Sa'yo, tay, kung sinuway man kita. Patawarin niyo na po ako. Nagkamali ako sa ginawa ko. Wish ko lang. Sa aming pagbabalik. Oh my God! Uwi ka na bukas. Oh my God! Kasama ako? At mamaya. Nagpabaya ako rin sa blessing na binigay niya, hindi ko pinangawakan mabuti. Kasi pray ako ng pray. Pagkatapos nung binigay niya sa akin, ginamit ko naman sa hindi maganda. Wish ko lang.
ilalim ng tirik na araw, tuloy ang trabaho ni Manong Kartero. Dala-dala ang iba't ibang liham, kabilang ang isang espesyal na sulat para kay Arlene. Po ba nakatira si Ate Arlene? May sulat po kasi sa kanya. Ngayon lang daw muling nakatanggap ng sulat si Arlene at nang kanilang buksan ng liham, Ikaw ay nawis ko lang. Oh, dito mo. Oh my God! Oh my God! Oh my God! Ito na yung pangarap ko makita yung magulang ko at saka mga kapatid. Salamat po. Swerte mo sa buhay ko. abot langit ang pasasalamat niya dahil sa wakas, sinagot na ang matagal na niyang kahilingan. Si Arlene, nataranta at hindi pa rin mahimasmasan. Oh my God! Uwi ka na bukas. Oh my God! Kasama ako? Paano sila Mano? Kasama niyo po yung family niyo. Oh my God! Ay, Diyos! Kita ko na yung tatay ko at saka yung mga kapatid ko. Tinsan, tagal ko nakikintay doon. Tagal. Maraming Ang salamat. tagal ko nang hinintay na darating sa buhay ko. Pasalamat ka sa kanila ko. Kaagad naming sinamahan si Arlene sa kanilang tahanan upang ibahagi sa mga anak ang magandang balita. Makikita na ninyo yung lula niyo sa Bisaya na. Mamaya kasi tayo uwi. Mamaya may ticket na po. Ito na po yan ah. Gusto niya daw pong umuwi sa kanila kasi promise na po niya yung mama niya. Sakay na tayo ng plano. Gusto mo sumakay ng plano? Mamaya. Gusto mo yan ah. Base sa aming pananaliksik, lumipat na ng tirahan ang pamilya Haon. Sa ngayoy, sa liblib at malayong purok dito sa Kalantukan, Bayawan City sa Negros Oriental na sila naninirahan. Nong! Simple pa rin ang kanilang pamumuhay. Kahit pinahina na ng edad at panahon ang katawan ni Tatay Joaquin, patuloy pa rin ang matanda sa pagtatrabaho sa bukid. Humina na rin ang pandinig ni Tatay Joaquin, ngunit umaasa kami na malinaw pa rin sa kanyang memorya ang imahe ng anak na naglayas. Tatay! Maayong udto. Maayong udto. Ang mata ko. Interviewin ka lang namo. Katuwang pa rin ni Tatay Joaquin ang asawang si Nanay Mila at anak na si Jenilyn. Kwento ng mag-asawa, tumutol daw sila sa relasyon noon ni Arlene dahil balo na ang lalaking napupusuan ng panganay. Ay, gusto. Iya gusto. Nga mamana siya. Pero hindi siya gusto tungod may pamilya. Gayunpamay, nagmatigas daw si Arlene sa desisyon ng ama at nagpa siya nang lisanin ang kanilang bayan. Subalit ibinuon na raw nila sa limot ang lahat ng hinanakit sa anak at napalitan na ngayon ng pananabik at pag-aalala. Amon balita, halin sa to, namana siya. Mura na. Mga bata na siya. May pamilya na. Wala po kabalo o pila ka buok. Panawagan nila ngayon sa anak na sila'y buhay pa at hinahangad na siya'y muling makita. Ako lang ang ginikanan, pinsa ba'y dili ba lipay o makita iyang anak. Hindi. Una rataman, nagkanukadungdung naman sa ginikanan mo. Sa punghaan ginikanan mo si Kalsondre. Aralang makita ka mo. Karon,
Mula sa Bayawan City, sinimulang lakbayin ng aming grupo ang mahigit 2 oras na biyahe patungong Barangay Kalandukan. Halos hindi na nga kayanin ng aming sasakyan ang mahirap na kalsada. Subalit, hindi kami susuko. Tinahak namin ang matatarik na bundok at tinawid ang ilang ilog, marating lamang ang aming destinasyon. Hanggang muling pinahintulutan ng tadhana na makita ni Arlene ang kanyang pamilya. Tanging mga yapos at halik ng pananabik ang naging pasalubong ni Arlene sa mga magulang at kapatid. Tinapos ng tagpong yun ang mahigit 2 dekadang pananabik sa isa't isa. Ano nakaabot? Nagsulat lang ako sa wish ko lang para makapauli diri kay wagid ko to kwarta sa amon. May gani kay ginbaton sang wish ko lang ako nga pinangayo. Madali na masasabi niyo kay Angela. Nagpapasalamat po kami sa GMA na tinulungan yung kapatid namin na makauwi dito. Maraming salamat po. Sana po marami pa po kayo matutulungan. Sinabi na rin ni Arlene ang dahilan ng kanyang pagbabalik. Pasaylo ako ninyo nga naglakat ko nga galain inyo buot sa ako na nagsulat lang ako sa wish ko lang para makapauli. Wala ako kwarta. Gusto ko man kamo padalaan sang kwarta diri. Pigano gid nga akong pangabuhido. Matagal nang kinalimutan ng mag-asawa ang paglalayas ni Arlene. Sa ngayon, walang hanggang pasasalamat ang iginanti sa amin ni Tatay Joaquin dahil sa wakas, muli nilang nakapiling ang nawalay na panganay. Lipay ka? Purti kalipay. Yan na kami mo. Ano ang ibalos namin sa inyo man? Kay iba o pigado. Purti kalipay ko yung dawhat ko ang mga Diyos. Kabayan man kami. Pinakilala na rin ni Arlene sa mga mahal sa buhay ang kanyang asawa at mga anak. Ibinigay rin namin sa pamilya ni Arlene ang munting tulong pinansyal. Sabi ko lang po maraming salamat sa wish ko po na natulungan ako na nakarating dito sa pinakasulok ng daigdig. Nakita ko pa yung magulang ko. Kahit ganito lang ang itsura nila. Buhay pa sila na nadatnan ko. Nakahingi ako ng sorry. Pahabol pa ang mga cellphone na ito upang hindi na mapatid pa ang kanilang komunikasyon. Patatawagan namin sila. Sa kanyang pagbabalik, muling natagpuan ni Arlene ang mga piraso ng kanyang nakaraan na tuluyang kumumpleto sa kanyang buhay. Sa wakas, nawala na ang tinik ng pag-aalala sa dibdib. Bagkus, ito'y napalitan ng iba yung ligaya at pagpaplano kung paano pa nila babawiin ang mga sandaling inagaw sa kanila ng panahon. Pero ngayon, binabalik ng panibagong pagkakataon. Wish ko lang. Ako po si Nick Medina sa tunay na buhay po. At sang ginagamit ko pong screen name sa larangan po ng TV pelikula ay Bentot Jr. po. Bakit nadapa pa? Mabuti nga nadapa o natigil ako, di 8 lang. Puro ka kaloko. Yan ba sinasabi mong baby? Tignan mo nga yung binti mo, puro ugat. Ay, hindi naman ugat yan eh. Yan yan. Litig na lamigan. Wish ko lang. Naalala niyo pa ba ang pangalang Bentot Jr.? Kadikit na ng alias na ito ang pagiging kengkoy at isip bata. Marami ang napasaya sa kanyang pagpapatawa noon sa pelikula at telebisyon. Pero nasaan na ba siya ngayon?
Bali-balita, ang komedyante ay naghihirap na raw. Ito rin kaya ang dahilan kung bakit bibihira ng makitaan ng ngiti sa mukha ang dating artista? Ako po si Nick Medina sa tunay na buhay po. At ang ginagamit ko pong screen name sa larangan po ng TV pelikula ay Bentot Jr. po. Hinango ko po sa pangalan ng aking amang nasira na si Bentot Sr. Unang nakilala si Bentot Jr. sa isang TV sitcom noon. Tinawag na Bonjing dahil sa karakter niyang isip at kilos bata. Boses bata talaga. Pinaliliit ko yung boses ko. Kung paano pinaliliit ng father ko yung boses ko, the same. Halimbawa, ganito. Pagtatalita ko sa iyo, ganyan. Bata, ang kautap mo, hindi na yung matanda. From before, nung pumasok ako sa entertainment, dancer ako talaga. Giging sayaw. Sumasayaw na ako sa TV, sa mga stage, everything, sa mga corporate show. Tapos, nung bumiyahe ko ng abroad, from Japan, dancer, cultural dancer. Tapos, nag-Hong Kong ako, band member. Tapos, nung bumalik ako, nag-DI ako. After dance instructor, pumasok ako sa Regal. Sabi ko, dito ko nasisimulan yung sundan yung yapak ng aking ama. Nakita ni Tito Dolphy na kaya ko palang gayahin ng father ko. Actually, na-shock nga siya. Nung makita nga niya ako, sabi niya, para daw nabuhay nga raw yung father ko. Nung tinignan niya yung picture ko, sabi niya, si Bentot to. Hindi, si Bentot Jr. na yan, si ano na yan, naanak mo na, sabi niya. Ako kaagad yung sinasabi na, yan yung original na Bonjing, yan yung may dalang malaking dede, yan yung naka-diaper, yan yung may babero, yan yung boses bata, kahit na may edad na, boses bata pa rin. Yung kaagad na, nare-recall, yung mga matatanda, nare-recall ang father ko. Ewan ko, basta gano'n nangyari sa buhay ko, yung bang naging palasak. Unang-una, nawala ako sa Panginoon. Tapos pangalawa, yung naging happy-go-lucky ako, gastos dito, gastos doon. Pinaka-main babae. Nung mawala na yung Home Along the Riles, naisip ko na, sabi ko, patay. Sabi ko gano'n, wala na akong regular. Tapos sabi ko, okay lang. Sabi ko gano'n. Medyo balik na naman ako sa Panginoon. Dasal-dasal na naman ako. So, hindi pa rin ako nawala noon. May guesting. Tutuwa ako na may guesting, may blessing. Tapos, mga shows, mayroon pa rin. Nung medyo bumaba na yung economic natin, parang nadamay na. Nadamay na. Ang isang malaking dagok pa kay Bentot ay hindi lang material na bagay ang nawala sa kanya. Dahil ang asawa at anak, napilitan niyang isoli pansamantala sa kanyang biyanan dahil sa hindi na niya maibigay ang pangangailangan nila. Ito yung mga gamit ko na nakiusap ako sa may-ari ng malaking bahay na nakikinagay muna ako. Ito yung isang ebidensya. Nakita ko kanina rin. Yung aking ginagamit na dede. Sira-sira na nga yun. Ayan, puro tape na, butas-butas na, hindi na siya pwede lagyan ng gatas. Dati nalalagyan ng gatas to. December 24, bispiras ng Pasko, kinabukasan ng Pasko. Yun yung time na umalis ako sa bahay. Kaya, yung nga pa naglilipat ako rito. Yun nga, tumutulong ako kasi bispiras ng Pasko, naglilipat ako. Masakit din naman kasi, syempre, isa kami yung pamilya tapos bigla kami nagkahiwalay-walay. Nakatira siya dito sa ate niya. Kami nakatira kami dun sa nanay ko. May blessing tayo ngayon ng Panginoon kaya inaayos ko itong mga dadali ko at gagamitin ko sa show namin sa Bulacan sa may barangay Kutkot. Bakit ilang taon ka na ba? 7, tumakbo sa 8, nadapa sa 9. Bakit nadapa pa? Mabuti nga, nadapa o natidod ako, di 8 lang. Ano ko, Bento? Tignan mo yung mukha mo, butas-butas. Ay, hindi butas yan. Eh, ano yan? Dimple, kumalat. Actually, aminin ko, naging pabaya ako. Pabaya ako sa
Natulog na ako. Babasin lang Tito Milan. Naranasan ko na yung naranasan ko na yung gatas ng anak ko, pinanghiram ko. Nagpabaya ako rin sa blessing na binigay niya, hindi ko pinangawakan mabuti. Kasi pray ako ng pray, pagkatapos nung binigay niya sa akin, ginamit ko naman sa hindi maganda, yung kinikita ko. Plus okay, magkasama kami, may bahay kami. Sa ngayon, blessing nga ng Panginoon, sabi ko, maybe next month makakuha na ako ng bahay. Mang pan-deposit, advance ulit. And then siguro naman, pangahawaan ko na yung blessing na bibigay niya sa akin. Plano ko sana, kasi actually, bago ko talaga nag-fall down, nung fall down na talagang gustong fall down, nagpaplano na ako ng parang burger stand. Which is, sabi ko, kasi parang nireveal sa akin ng Diyos na tayo ka ng ganitong business, hanggat okay pa yung pangalan mo, kilala pa. Dumating sa akin yung pagkakataon, sabi ko, Lord, bakit napapatawa ko lahat ng tao? Kaibigan ko, mga kapwa ko artista, mga ibang tao napapatawa ko, yung mga nanonood sa akin. Bakit yung sarili ko, hindi ko mapatawa? What is your name? Iba talaga yung, masaya ka dahil meron ka. Kahit may problema ka, masaya ka kasi medyo maganda buhay mo. Napapatawa ka. Pero yung ganitong wala ka, ang hirap. Talagang mahirap magpatawa. Sabi nga ni Tito Dolphy, ng father ko, kung sino yung komedyante, yun ang pinakamaraming problema na hinaharap sa kanyang buhay. Ang advice ko lang, siguro kung ano man yung kinikita nyo, maliit man malaki, tabi nyo. Sabi nga ni Bossing, kung may tinatabi, may uhugutin. Yun ang hindi ko ginawa. Nagtabi nga ako pero hinugot ko rin. Hindi ko na binalik. Yun lang. Sa aming pagbabalik, Kasi ako, I'm call away lang. Tawagan mo lang ako kung may matutunan ko, bro. Tulungan tayo, pare. Ha? Wala akong number mo, pa. dahil sa pagtatanghal ni Bentot Jr. sa isang fiesta kamakailan, kahit papano, may konti raw siyang naitabing pera. Kaya nagpasya siyang ilabas ang kanyang mag-ina ngayong araw. Anong topic? Siyempre, masaya. Happy kami, happy family. Buo. Kasi Bit-bit din niya ang malaking boteng ginagamit niya noon. lang siguro na naalala ko lang kasi parang usually kasi every week bit-bit ko ito. Nandun ako sa taping ng Home Along the Riles, bit-bit ito. Kahit nagre-reading kami ng script, nakaganon sa Mas magiging masaya kaya ang family outing pag nakita niya uli ang nooy itinuring din niyang pamilya? Sir, may gusto akong makisalo sa inyo. Ano, Roy? Kumusta? Naman ang baby. Bonjing ka pa rin. Gwapo ka pa rin. Dala mo pa rin ito. Pero maraming kinita to. Maraming shows ginawa ng boting to. Papalitan na natin ito. Luma na ito. Oh, wala na yan. Actually,
ba rito? Kita mo yan. Wish ko lang. Tagal ko na naghahanap ng kapalit niyan. Wala akong makita talaga. Ang komedyante, tila naging dramatic actor ng mga oras na yun. Kailangan ko lang makabalik. Gusto ko lang talagang bumalik. Kasi namimiss ko eh. Tsaka mas maganda, di ba, hanggat malakas ka pa. Malakas pa. Kaysa naman yung nakaganon ka, hindi ka na makalakad, hindi ka na makapagpatawa. Di ba? Yun lang naman ang... baka lumabas yung sipong ko. Yun lang naman talaga wish ko eh. Nandali makaloob. At kahit ilang taon nang hindi nila nakasama si Bentot Jr. sa mga TV sitcom, mananatili pa rin daw ang pagkakaibigan at suportang ibibigay nila sa kanya. Sinagot din ni Lord yung dinadasal natin noon. And, ano lang tol, ingat lang sa health syempre para, di ba, makapagtrabaho pa tayo. Tupad na yung wish mo na matagal niya lang kasi talagang gusto na ma-feature sa wish ko lang. Kaya yan, bro. Ano yun? Naniniwala, di ba? Naniniwala tayo. Nangyayari. The law of attraction. It's happening. So tama yung wala natin sa amin yung pagkakabas. Thank you. Maging ang komedyanteng si Dinky Du, humabol din sa pagbisita sa kaibigan. Ano, bro? Marunong ka pala umiyak? Oo. Hindi na tayo komedyante. Umiyak ka rin naman nung naganito ka eh. Oo. Tinigiran mo pa ako. At least nakaupo ka, ako hindi nakatayo. Masaya. Masaya. Yung mga nakaraan. Basta ako, I'm a call away lang. Hindi ganun din tayo nagkita ever since eh. So, tawagan mo lang ako kung may matutunan ako bro. Tulungan tayo. Tulungan tayo pare. Ha? Wala akong number mo pa. Bigay ko sa'yo, forward ko. Forward ko sa'yo. Ano ko tatawagan? Wala akong number. Bigay siya lang na. Hindi, ayoko makita kang nalulungkot kasi naalala ko yung sarili ko eh. Naalala ko yung sarili ko. Alam niyo naman, galing din ako dito eh. So I pray na balik ka sa Lord. Tiwala ka lang sa Panginoon. Alam ko lahat ng nawala siya, ibabalik ng Diyos siya. Ang masasabi ko lang, Bentot, na huwag pa rin tayong mawalan ng pag-asa. Tama si Tito Dolphy na lagi tayong mananalangin. Oh, cut muna dahil diretso muna tayo sa iba pa naming sorpresa. Wala na ngang kasiguraduhan ang karera sa showbiz. Kaya hangad ng aming programa na makatulong ang negosyo nito sa iyong pamilya. Ang dating naudlot na burger stand, pwede nang simulan. Maraming salamat. Laking tulong nito. Sobra. Salamat talaga. Aalagaan namin to. Palalaki na. Magiging kaakibat na rin si Missy sa paghahanap buhay sa susunod na regalo. So, in behalf of Boardwalk, binibigyan namin itong pangkabuhayan package para sa iyo at para sa pamilya mo. At sana makapag-umpisa ka na ng negosyo with us. Magkahanap ako na yung maganda marunong mag-buhay. At para makadagdag sa budget para sa planong paglipat ng bahay, Thank you so much, GMA. Malaki sobra-sobrang pan-deposito at advance to. bukod sa ngiti sa mukha, naramdaman din namin ang pagngiti ng mga puso nila sa mga handog na natanggap. Aminado man si Bentot Jr. na naging pabaya siya dati sa mga biyayang ipinagkaloob sa kanya, ang mahalaga, handa raw siyang bumangon muli at tanggapin ang panibagong hamon ng buhay. Talagang from the bottom of my heart, on behalf of my family, salamat po. Maraming salamat po. Walang katapusan pa sa salamat po sa inyo. Salamat po. Kung may kahilingan po kayo para sa inyong pamilya, kaibigan o para sa sarili, sulatan niyo po kami sa GMA Network, EDSA, Corner Timog Avenue, Quezon City. Maaari rin niyong iparating ang inyong kahilingan, kwento at komento sa aming official page sa Facebook at sa Twitter at Wish Ko Lang GMA. At hanggang sa susunod na Sabado po, ako po yung Kapuso, Vicky Morales. At ito po, ang Wish Ko Lang. Kaya mo itong abutin at sa Diyos ipalala.